Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Na! Patay. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mong pinakamalala na magnanakaw sa kabanang bayan na si Martin Romualdez. Si Dante Marcoleta, nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na, palabas ng ating bansa. Magandang hapon po sa ating lahat. At ang vlog natin ngayon ay pakikinggan po natin itong si Cathy Binag at itong si Mike Defensor sa nangyari po kahapon sa INC rally sa EDSA, which is ngayon sa Liwasan Bonifacio na po, no? Doon na po transfer na po yung venue. Pero kagabi, mainit po itong speech ni Cathy Binag at ni Mike Defensor. Binanatan talaga si Martin Romualdez at itong si Bonjing Remulla, kung saan they are very obvious na talaga na pinagtakpan itong mga kalokohan ng gobyernong ito. Okay, so yun po ang pakikinggan natin. Makikinig po tayo at magre-react po tayo dito sa mga maiinit na salita ni Cathy Binag at ni Mike Defensor. Okay, pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat sa taong bayan. Okay? Sa mga nanonood ngayon, tulungan nyo lang mag-like and share para aabot ito sa malawak na audience. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, if bago ka pa lang dito at nagustuhan nyo ang ating vlog, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga maiinit na balita na kagaya nito. Okay? Subscribe na kayo kasi libre lang yan, walang bayad yan. Okay? Pero bago ang lahat guys, as promise sa inyo, babati lang ako ng konti dito sa ating mga audience na mga nanonood ngayon. Okay? Eto. Magandang umaga, Donmar. I'm Ami Kalnia from Daet and at the moment watching replay. Antok pa ako pero kailangang masabi ko ang suggestion ko. Dapat ang priority ng ipinawagan ay ang pagbaba ni BBM. Dapat second priority lang yung kay Senator Marcoleta. Sayang ang rally pag hindi napababa si BBM. Kaya nga, Britney Spears, ayan, si Ami Kalnia, hindi po pwede nilang mag-rally sila na pababain nila si BBM kasi pagbabawalan sila niyan. Okay, so yan ang pagkakaalam ko. Kasi isa naman yan sa parang given na talaga yan, no, na bababa itong si BBM. Kasi po, talagang walang hiya po sila sa ginawa nila kay Senator Marcoleta. Tama naman yung suggestion mo actually. Maribel Serafin, ayan, good afternoon Sir Donmar. Here from Hong Kong. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, shout out po sa inyo lahat. Headed by Maribel Serafin. Nelly Taba, good morning Donmar TV. Watching here in Australia. Ayan, Nelly Taba, shout out po sa inyo sa mga OFW sa Australia. Shout out sa inyo. Nelly Taba, thank you po. Helen Dalanta, good morning sir. Good morning rin sa iyo, Ma'am Helen. Harold Kanama, watching you Donmar from Consolacion, Cebu. Hey, mabuhay po kayo dyan sa Cebu ha, mga kababayan natin dyan sa Cebu. Ingat-ingat po kayo dyan. God bless sa inyong lahat dyan. Harold Kanama, thank you po sa inyo. Ayan, without further ado, ay bago natin pakikinggan, ito yung balita. Ito ha, very obvious na sila dito. Si Martin Romualdez, na-dismiss ang lahat ng kanyang kaso patungkol dito sa flood control. 'Di ba? Napaghalataan na talaga itong administrasyon na ito na kontrolado nila lahat. Tingnan nyo, ito yung balita kahapon ha. Flood control case dismissed. A Quezon City Court dismissed the 1 billion civil case against former House Speaker Martin Romualdez. Former Ako Bicol Party List Representative Zaldico
Quezon City Representative Patrick Michael Vargas and other respondents over alleged anomalous flood control projects after the plaintiffs failed to pay the required filing fees. Ayan. The court ruled that it did not acquire jurisdiction over the case due to the non-payment leading to its dismissal. QC Courts Junks 1 billion case versus Romualdez and Zaldico. Kayo, naniniwala ba kayo dito? Yan ang tanong ha. Meron sila mga hindi raw nakapagbayad ng filing fees kaya dinismiss. Kayo, mga audience, kayo nang humusga. Matino pa ba ang administrasyong Marcos? Ayan dismiss si Martin Romualdez. We have to respect the court. Wala tayong magagawa. Pero sa opinion natin, naniniwala po tayo na ang administrasyong Marcos kontrolado nila lahat. Well, abot bibim, yawa ka. Kontrolado nila lahat. Wala na. 'Di ba? Mag-comment kayo diyan. So ito pakikinggan na natin itong si Cathy Binag muna ang ating pakikinggan. Ito po yung mga maiinit na banat ni Cathy Binag. Mga kapatid! Ayan, di ba? Grabe kayo. Bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapag nanindigan Ayan daming tao. ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo, we are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buwaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila. Correct. Daming tao, guys. Yan. Bakit? Dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain, pero ang ordinary Yan, yan ang sinabi ko sa inyo. Nagputol-putol, di ba? Signal jam sila kagabi. Merong nag-signal jam. na Ito, epekto ito ng signal jam, ha? Itong mga Kano isang putol-putol. kilo ng bigas ngayon? Tingnan nyo, putol-putol. 60 ang wage. 500. Pucha, sorry. sorry guys. Bawal. Pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? Ano? 635. 95. Let's say, 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakain? 5? 3? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? See? Signal jam na naman. Hindi sila galing sa hirap. Hindi nararanasan ang hirap.
Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, Mandarambong. mandarabong. Alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Di ba? Ganyan kakapal ang mga pagmumukha niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo, 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 kalyo. Eto pa. Eto namang mga mainstream media ngayon. Ang Grabe. sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay? Yan, mga bayaran. Mainstream media kayo, mahiya kayo. Mahiya. Sabi nyo, wala ng tao at kokonti ang tao dito sa EDSA. Nuknukan kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Correct. Naninindigan kayo sa personal nyong interes. Na-real talk sila, Sisiraan na-real nyo, talk. ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. Inaano ba kayo ng INC? Kinakalaban nga nila, mga magnanakaw eh. Di ba? Kayo, Real kakampi talk ba sila. kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Ganon lang. Lahat ng nag-i-issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Grabe. Makapal na kalyo kayo, kakapal nyo. Di ba? Sinignal jam na naman, putol-putol na naman. Kasi signal doon, putol-putol, sinignal jam. No, alam mo, kakagulat eh. Di ba? Normal na sa kanila, ilan witness ang lumabas. Lahat kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Correct. Lantaran ang kawalang hiyaan. Correct. Na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan. Lunod na tayo sa utang. Grabe. Kung hindi sa OFW, recession na tayo. Correct. Wala na lahat ng trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Buti na lang may OFWs. Taas ng kuryente. Pag nagtayo ka ng factory, kuryente ang mahal, di ba? Di ba? Di ba? Signal jam na naman, putol-putol. Politika natin. Di ba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayong kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga Grabe si Katibi nagmakabana. abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo, abogado pa man kayong tinawag. Pero biniben nyo yung law at lalo na ang mga legislator Yan. kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Na! Patay. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mong pinakamalala na magnanakaw sa Kabanambayan na si Martin Romualdez. Grabe! Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Tama. Brad ba? Saya, no? Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan. Patuloy
kasuhan. Ayan, tapos na si Kasi Binag. Ngayon naman, si Mike Defensor naman. Mainit rin itong banat ni Mike Defensor. Ito po, panoorin ninyo. We are one! We are one! We are one! Yan, signal jam naman. Basta putol-putol guys, signal jam yan ng mga... Meron silang dala-dalang Mabuhay! truck dyan, Ang signal mga jam. kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay! Si Senador Dante Marcoleta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa. Ayan na, kawayan po natin sila. Grabe. Galit na talaga yung mga tao. Ito yung mga mainit na highlights sa nangyari kagabi ha. Signal jam pa, yan. Basta putol-putol, signal jam. Sige. Oh, signal jam nila yung signal ng Net 25 oh. Ayan oh. Oh, pero ito, recorded na ito. Tayo dito. Ang nangyayari ngayon? Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67 na contractors. May pinatawag ba? Wala. Alam nyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan, Yan, signal jam na naman. Sige. Sige kayo. Putol-putulin nila yan ng signal na yan. Kasi takot sila na kakalat sa taong bayan itong nangyari dyan. Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humingit 40. Pati si Senator Amy Marcos, kakasuhan na nila. Wala na silang pakialam kahit kapatid ito ng Pangulo. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay iisa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Correct. Yung mga totoong nagnakaw, mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila, walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Eto hong nangyari. Signal jam na naman. Putol-putol ha. Grabe sila maka-signal jam, no? Tingko ninyo ni Senador Dante Marcoleta.
Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder. Sabi nila, plunder. Pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado. Tatlo kaming magkakaibigan. Tumulong kay Dante Marcoleta. Oh, 'di ba? So private po ang natanggap na pera ni Marcoleta. Hindi po 'yan galing sa gobyerno. Sila mismo ang tumulong kay Senator Marcoleta, oh. Paano naging plunder yun? Correct. Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan na kasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Correct. Deserve. Nakita nyo! Pilit niyang nilalabas Actually, hindi po nasayang yung vote natin kay Marcoleta, 'di ba? ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niya may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, eleksyon din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor? Gusto nyong ikulong para tumahimik, Correct. wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong kaso. Ayoko na banggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pareho. Grabe. Bakit yung tulong sa kanila legal? Pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula Apari hanggang Hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one! Ito pa mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi, Defensor. Pero, ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Daming kalokohan nila. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso. Grabe.
Ngayon mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan. Ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, nagdadala sila 1 linggo, mali-mali ang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Very obvious na yung mga mga lumutang na like Guteza, ha? Obvious na yun na talagang binulgar lahat ang kalokohan nila pero binabaliwala pa rin ng administrasyon. Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, 3 beses 1 linggo, umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. Grabe. May kaso ba? May kinulong ba? Si Dante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Grabe. Yung mga sinabi yung senador, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, ano yun? Tuta raw. Yan ang sinisigaw nila, tuta. Kaya ako, nagbibigay pugay sa 2 nating senador. Ang una, Senator Bato de la Rosa. Pumunta sa Senado kahit mapapahamak ang kanyang sarili. Alam niya na ilalabas siya ng ating bansa katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte. Pero bagkus, pumunta pa rin sa Senado para bumoto sa pagbabago sa liderato ng Senado. Ang pangalawa, Jinggoy Estrada, na ngayon nakakulong dahil ang sabi niya, naninindigan ako sa liderato ni Cayetano Kawawa ni nga si Dante Jinggoy. Marcoleta para sa Blue Ribbon Committee. Mabukay rin si Jinggoy. Kaya mga kasama, yung away sa Senado, hindi po yan. Signal jump pa more. Wala po Putol-putol. silang bilang. Hindi po yan away lamang ng ang katotohanan. Ang galit. Yan, putol-putol na naman. Basta signal jump sila, kalaban dyan. Imbestiga. Pinatawag si Gutesa. Pinapatawag ang 18 Marines. Pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Mga kasama, ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 bilyon, 60 bilyon ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo,
at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Tama. PhilHealth? Wala nang pera ang PhilHealth. Ninakaw na nila lahat. 6 na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Yung Metro Manila Subway. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Pero Manila. hanggang ngayon, wala. Pero ang pondo, Ubus. kinuha nila, inilipat sa flood control. Wow. Para- 2034 na, Para delayed makarakot. na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Kakahiya. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. Tama. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Lalaban ba tayo? We are one! Pagka po pinabayaan natin na wala lang nangyari, sabi nga nung isang senador, move on na. Anong Papayag move on? ba Walang tayo move doon? on. Pag pinayagan po natin yan, yung mga nasa Kongreso, yung nasa Senado, yung mga ang isip nila, pwede naman pala. Makakatakas ka pala. Makakaiwas ka pala. Kaya ang sabi nila, para tumigil na to, ikulong natin to. Ikulong natin si Dante Marcoleta. Para wala lang lumaban sa Senado, patahimikin natin si Dante. Yan, signal jam na naman. Isa natin ay para sa katarungan. Pagkakaisa para sa hustisya. Pagkakaisa para makulong ang mga nagnakaw. Ako po'y nananawagan sa iba't iba din nating mga kasama. Narinig ko si Senador Amy Marcos. Dito walang kulang politika. Kahit ikaw berde, dilaw, kakamping, pula, sumama ka dito kung mahal mo ang Pilipino at ang kinabukasan ng bayan ng Pilipinas. Mga kasama, pag ang isang gobyerno, kinukulong niya mga nagsasalita ng totoo, kinukulong niya yung nais ng katotohanan at hustisya, at yung mga nagnakaw, protektado, malaya. Correct. Anong tawag sa gobyernong yan? Ano? Hindi ko marinig! At pag ang boses ng bayan, ang boses ng mga kapatid, pinigilan mo, ginipit mo, aabot sa punto na lalaban yan
lalabas malinindigan. We are one! We are one! We are one! We are one! Sa ating po mga kababayan, lalo tigit sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi kayo nagkamali sa pagtulong at pagboto kay Dante Marcoleta. Yan. Hindi po nasayang yung vote natin. Yan. Signal jam na naman nila. Oh. Mahal sa sambayanang Pilipino. Nakaabang yung mga kalaban dito. Oh. Signal nila, pinuputol eh. Ang ating pagkakaisa, Senator Dante Marcoleta, kung narikinig ka, nagkakaisa kami, lalaban kami sa paninindigan mo sa hustisya at katotohanan. Yan. Yan yung full speech ni ni Mike Defensor at ni Cassie Binag. Mamaya magva-vlog naman ako ulit yung speech naman ni Senator Amy Marcos. Iba yung kahapon merong bagong speech si Senator Amy Marcos. Pakinggan rin natin yan. Pero guys, paki-like, paki-share sa mga nanonood ngayon. At pati yung mga laging dito nakaabang dito sa ating vlog, mag-comment kayo diyan. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? Mahalaga po na malaman natin ang inyong opinion patungkol po dito sa issue na ito. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.